Nasa ating pong linya ngayon ang Dean ng Ateneo School of Government dito po sa napaka-importanteng isyong pambayan na ito. Magandang umaga po sa inyo, Dean Jennifer Oreta. Good morning po, Dean. Morning din, Ted, Chacha, good morning sa mga tagapakinig. Opo. Ma'am, una po sa lahat, pwede ho ba ninyong maibanggit lang po sa amin at kahit pa po yung brief po lamang nito o summary, yung ginawa niyo pong pag-aaral nga tungkol po dito sa mga flood control projects, ang halaga nito at ang kinahinatnan po so far, ma'am. Go ahead po, please. Nung tiningnan namin kasi yung datos dahil pinapanood din namin yung lahat ng mga nangyayari, tiningnan namin yung datos. Ang isang napansin namin mula nung 2023, no, tumaas na mula nung 2015 hanggang 2022, yung average ng ating budget, yung percentage ng flood control budget sa GAA or General Appropriations Act ay nasa 2%, no? Minsan lang siya tumaas ng 3%, pero mula nung 2023, tumaas na siya ng 3% at nung 2024, 4%, 4% na siya dun sa general appropriation. At ito at sa flood control budget lang to. Tapos nung tiningnan namin yung mga iba pang mga datos, nakita namin na hindi lamang issue ng pagtaas ng budget ng flood control, kundi yung tinatawag na pagba-budget cut, no, at pagda-divert ng budget sa mga ibang ahensya, no. So yung isa nakita namin na malaki yung cut na kinuha mula sa DSWD, sa PhilHealth, pero ang laki din nung budget na i-divert, no, sa DPWH. So merong hindi magandang direction yung nakita namin dun sa mga datos na pinag-uusapan natin ngayon. Oo, meron po kayo sinasabi na merong hindi kayo magandang nakita. Pwede po ba nating isa-isahin kung ano po ito? Bukod sa patuloy na paglobo po ng flood control budget ng DPWH starting from 2015 onwards, ano pa po yung ibang hindi nyo magandang nakita? Halimbawa, yung sa DPWH budget, no, 1 trillion na ang budget ngayong 2025, no. First time na tumaas yung budget ng DPWH sa 1 trillion, no. At malaking percentage nitong budget na ito, 22% ng DPWH budget ay nasa flood control, no. So ang tanong nga namin, mas mahalag ba yung flood control project dun sa backlog natin, halimbawa dun sa mga classroom, no? Kasi kung tutuusin, yung budget ng DPWH, mas mataas na siya dun sa budget ng education. Pero ang nasa constitution natin, dapat ang pinakamataas na budget allocation lagi ay education, no? So may hindi na hindi na tama dun sa or violation na tinatawag dun sa constitutional provision na ang education dapat ang may pinakamataas na budget, no. Isa pang nakita namin yung binanggit ko nga kanina, so ang laki ng budget cut, no, na tinanggal sa DPWH, nasa ang total ng budget cut sa DPWH ay nasa 94 billion ha. At yung PhilHealth ay nasa 74 billion, no. Pero ang i-divert naman sa DPWH ay nasa 94 billion din, no. Bukod pa doon sa DPWH na binigyan ng additional budget, no, galing doon sa mga budget cut, napansin din namin na yung 4Ps, no? Yung 4Ps ay yung Poverty Reduction Program mula pa nung panahon ni Presidente Arroyo, no, na ipinagpatuloy ni Aquino at ipinagpatuloy ni Duterte hanggang sa kasalukuyan. Yung 4Ps, meron ng mekanismo yan sa pag-identify ng mga beneficiary. Pero dahil tinanggalan mo yung malaking budget sa DSWD, natanggal, no, yung malaking porsyento din dun sa 4Ps at na-divert dun sa mga tinatawag naming patronage poverty reduction program, no, yung katulad ng AKAP. Hello, ma'am, doctor, if I may just interrupt, parang meron lang po kasi doon sa microphone po ninyo, dito po sa ating Zoom, meron pong kumakaskas na either paper po siguro o anuman na nasasapawan po ang inyong audio. I hope you don't mind, ma'am, ha?
Opo, para lang Okay, baka hindi niyo po na sorry. opo. Okay. Ayan, okay, sige. So, So ma'am, ang opo, go ahead, ma'am. Opo, go ahead, ma'am. So ang napansin nga namin, ang sabi ko nga, yung malaking budget ng nung DSWD, no, na a big portion of that should be for the 4Ps, no, dahil itong 4Ps ay may sistema na sa pag-identify ng mga beneficiary dahil mula pa nga nung panahon ni Arroyo to hanggang sa kasalukuyan. Pero malaking portion ng DSWD budget ay natanggal. At malaki din yung na-divert dun sa tinatawag nating mga patronage or padrino-based poverty reduction program, no? Katulad ng AKAP, no? Ayuda. Ito yung mga title, babasahin ko lang kasi nung nakita ko, nagulat din ako. Sabi ko, ngayon ko lang nakita tong mga programa na to. Ayuda para sa Kapos ang Kita program. So dahil ako Kapos ang Kita, pwede ba akong manghingi rin dito? Yung MyFeed, no? Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, no? 14 billion yung inilagay dito. Assistance to individuals in crisis situation. Anong ibig sabihin natin doon sa crisis situation? 9 billion yung inilagay natin dito. Yung tupad, no? Ito matagal na nating naririnig. Tulong sa pangkabuhayan sa ating disadvantaged at displaced workers. So anong ibig sabihin ng disadvantage, no? 3.4 billion yung inilagay dito. Ang problema, maganda naman tong tulong na to sa mga mahihirap. Ang problema ko dito ay walang maliwanag na guideline, no? Kung paano pipiliin yung mga beneficiary. Hindi katulad ng 4Ps na may sistema na ng pag-identify ng beneficiary. Ito, malaking discretion yung ibinibigay dun sa mga politiko, no? Dun sa mga representative or dun sa mga nag-a-identify ng mga beneficiary nitong mga programa na to. Opo. So, ma'am, nabanggit po ninyo sa inyo pong paper, no, na talagang meron pong complicity in corruption. Okay? So, pwede niyo bang banggitin lang, sino-sino itong mga nagsabuatan para mangyari itong pinakamalaking skandalo po ng corruption sa ating kasaysayan? Mahirap naman, masyadong malakas naman yata yung word na sinabi mo, Ted, na sabuatan, ano? Pero ang napansin ano ba, ma'am, ang Tagalog, kasi, ma'am, ng complicity? Oo, ang napansin Because kasi that is in namin, your paper, ma'am, complicity in corruption. oo, yung pagpapabaya dito doon sa Okay. doon sa corruption na to, no? So napansin namin doon sa budget cut, no? Malaki doon sa budget cut ang na-divert halimbawa sa House of Representatives, no? 17 billion yung napunta sa kanila. Sa Office of the President 5 billion at sa Senado 1 billion, no? So ang tanong namin, bakit hindi unang-una yung bicameral committee report, no, mula nung 2023, 2024 at 2025, hindi yan inilalabas. Kahit na meron tayong Freedom of Information Act, hindi inilalabas itong report na to. Kaya kung mapapansin nyo, yung iba't ibang mga nag-a-analyze, no? Iba-iba yung datos na ginagamit dahil kinukuha sa website ng DPWH, kinukuha sa website ng Senate, pero ang kaya nating tindigan na datos ay yung report nung bicameral committee nung 2023, 2024 at 2025. Dapat makita natin yun. So kaya sabi namin, may complicity dito, may pagpapabaya at pinapabayaan ang corruption dahil nga dapat inilalabas sa publiko itong mga datos na to para makita natin yung extent ng diversion, yung extent ng budget cut, no, dun sa mga ahensya. Kasi itong mga datos na nakita namin, open source lahat ito, no? So pag nakita siguro natin yung official data ng bicameral committee, baka mas malaki pa yung makita natin. Opo, kasi nga po, yung ang sinasabi ng lahat, di ba, yung transparency dito po sa small committee na ito. Ma'am, do you see that happening, yung transparency? Ngayon sa House, yung mga civil service, civil society organizations, nagsabi na, no, na mukhang ipinapangako ng Kamara, hindi natupad yung kanilang sinasabi na participation po ng mga CSOs dito po sa budget deliberation. Yun nga, kasi ang
Ang pagkakamali natin at pagkakamali ng mga civil society, pareho din siguro ng mga academic community, ang binabantayan natin ay yung deliberation ng budget sa lower house, no? Mm. Yung bawat item, bawat project, yun yung binabantayan natin. Tapos, kasi yung budget ng lower house at saka ng Senado, pinagme-merge yan ng bicameral committee. Usually, yung bicameral committee, technical committee yan dahil hina-harmonize niya yung dalawang datos ng upper house at lower house. Kadalasan, hindi na siya masyadong binabantayan dahil nga ang thinking natin ay technical process na lang siya. Pero diyan nangyayari yung maraming insertions, no? Diyan nangyayari yung mga budget cut or nadadagdagan, nababawasan. So yan yung talagang kailangang bantayan ng mga civil society dahil kahit pa sabihin na naging transparent naman ang lower house at ang upper house dun sa budget deliberation. At totoo naman na transparent dahil open to the public yung lahat ng mga hearing na yon, no? Ang hindi open at hindi transparent ay yung bicameral committee. So yun yung kailangan nating singilin at yun yung kailangan nating hingin ng datos. Yun din yung kailangan nating upuan or magkaroon ng espasyo yung civil society dito sa bicameral committee na ito. Opo, siguro po ngayon dahil nga sa ingay nitong kontrobersyang ito, no, baka po magkaroon ng chance na, no, ang tulad po ninyo na maka-obserba doon sa sinasabing dapat final bycam, di ba? As in, Tama 'yon. At ang isang pinag-uusapan din namin at iminungkahi ko nga din kay Secretary Dizon, yung monitoring na pwedeng gawin ng mga tao sa local government, no? Kasi masyadong pag sinabi nating House of Representatives or Senado, nandito lang yan sa Maynila pero ang mga proyekto ay nakaspread out sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. So nasa local government din yung susi, no, ng pagbabantay. So kaya ang suggestion nga namin magkaroon ng mekanismo para through the local government, yung mga tao ay pwedeng mag-volunteer, no? Mag-volunteer na magbantay, mag-volunteer magtingin ng mga datos, at mukhang open naman si Secretary Dizon dito sa ganitong idea. So ang sabi namin, makikipagtulungan ng Ateneo School of Government para buuin yung mekanismo, no, na yung civil society, yung mga akademya, yung mga simbahan ay makatulong, no, sa pagbabantay nitong mga ghost projects na ito. Opo. At makasingil tayo, maningil tayo sa gobyerno na mas maging transparent at participative, no, yung ating pamahalaan. Opo. Din, ano po ang basa ho ninyo o kaisipan dito po sa pangyayaring ito? Ang ating pong mga institusyon, di po ba, na nasa ating saligang batas, no? Congress, both houses, sila po ang pinagkakatiwalaan natin sa pera ng bayan, di po ba, sa alokasyon, sa paggawa ng budget. Ang Office of the President, na siya po din dapat ang huli na hahantungan kung pipirmahan niya o hindi o aprobahan po yung budget. And then sa pagpapatupad po nito, opo, kung sakasakali po na mayroon pong mga pagkukulang dapat, ang una pong tutugon ay isa pang institusyon, ang tawag ay COA, di po ba ma'am? Yes. At kung sakasakali po, dapat din po yung ating sandigan, yung tanod bayan, yung ombudsman. And then sa bandang dulo nga po, yung sandigan bayan na siguro po naobserbahan din po ninyo, kahit na po klarong-klaro ang mga ebidensya, nagkakaroon po ng akwital sa mga usapin po ng katiwalian. Sa inyong pag-aaral, ma'am, meron ho bang failure of these institutions? Kaya po, dito na po tayo nalugmok ngayon sa napakalaking iskandalo ng korupsyon na ito? Oo, tama ka, Ted, no? Kasi kung gumagana yung mga institution na sinabi mo nga, yung ombudsman, yung Sandigan Bayan, hindi natin kailangang mag-create ng independent commission pa dahil kung ginagawa nila yung trabaho nila, mababantayan itong mga irregular practices na nakikita natin. Pero yun nga, dahil nga may pagpapabaya, no? May complicity talaga, no? May pagpapabaya yung mga ahensya, kaya kinakailangan gumawa ng extraordinary measure at mag-create pa ng Independent Commission on Infrastructure, no? At nakakalungkot nga dahil kasi simula pa lamang nitong Independent Commission on Infrastructure, meron na agad na
kontrobersya, 'di ba? Si Mayor Magalong na kasama dapat na mag-iimbestiga ay recently nag-resign, no? Sana naman ay hindi maapektuhan nito yung takbo, no, ng Independent Commission sa pag-iimbestiga ng lahat ng mga ghost projects na ito. Opo. Ma'am, dito po sa inyong paper, no, meron kayo sinasabi, no, we asked the ICI to include the following in the conduct of their investigation. Sa inyo na po manggaling, bakit nyo po sila gusto pong masama sa investigasyon, ma'am, sa inyo pong paper na ito? Dahil nga, una yung dati din akong galing sa gobyerno, no, para maliwanag, ano lang, no, so may familiarity din ako sa proseso ng gobyerno. Sa budgeting, napakahalaga nung pagbabantay kung meron bang hindi nagagastos or merong sumusobra or merong ballooning of budget, no. So ang unang tanong namin, bakit 3 taon no? 3 taon itong biglang lumobo yung budget ng flood control. Walang nagre-raise ng issue sa level ng executive, no? Nakakapagtaka, no? Kaya nga sa complicity yung aming word na ginamit, nagpabaya, no? Bakit walang nag-raise ng issue dito sa paglobo ng budget ng flood control? Bakit walang nagre-raise ng issue na hindi inilalabas ang bicameral report ng 23, 24 at 25? Bakit yung DBM, no, yung Department of Budget at saka yung committee, no, meron kasing tinatawag na committee, yung Development Budget Coordinating Committee. Isa din tong mekanismo ng ehekutibo ng pagbabantay kung tama ba yung paggastos ng budget, no? So ang tanong din namin, bakit hindi sila nag-raise ng issue nung may mga malaking budget cut na at diversion na nangyayari mula nung 2023, 24 at 25. Kaya ko ine-emphasize yung 3 taon kasi hindi lang 1 taon Yes, no? ma'am. Kung 1 taon lang, pwede natin sigurong sabihin tinamad lang or nakalimutan or hindi pa siguro alam. Pero dahil 3 taon yung pinag-uusapan natin at bilyon-bilyon, no? Hindi ko ma-imagine, nag-research pa ako kung ilang zero ba yung billion at yung trillion, no? Mind-boggling talaga tong amount na pinag-uusapan natin. Bakit hindi nag-raise ng issue? Kaya ipinapasama namin ang hindi lamang yung chairperson at saka yung vice chairperson ng Finance and Appropriation Committee, kasama yung mga technical staff dapat, no? Si former President Escudero, dahil nadama yung pangalan niya, so dapat mabigyan din siya ng pagkakataon na sa due process, no, yung formal due process, no? At si dating Speaker Romualdez, dahil nadamay din yung pangalan niya, no? Kailangan mabigyan sila ng pagkakataon para maipaliwanag din, no, yung kanilang panig kung bakit nadadama yung mga pangalan nila dito sa issue na to, no? Gusto din naming isama ng ICI or Independent Commission yung sinabi ko nga, yung Development Budget Coordinating Committee, yung Executive Secretary at pati yung COA, no? Dahil yung COA, nung nasa government ako, ang palaging comment ng mga tao, lalo na yung mga career officials, lagi silang takot sa COA, baka ma-COA tayo, no? Pero ito, 3 taon, no? 3 taon na may pagpapabaya, bakit hindi kumikibo or napakatahimik ng COA? So kaya gusto naming makasama sila dun sa mga ipatatawag, no, ng Independent Commission on Infrastructure. Opo. Para maliwanagan tayo, ano ba talaga ang buong kwento? Ano ang nangyari? Okay. Sabi nga po niyo dito, we asked the ICI to include the following in the conduct of their investigation. Senate and House chairpersons and vice chairpersons of the Finance and Appropriations Committee and their technical staff. You're referring to former Senator Grace Poe as Finance Chairman and Zaldico sa kanyang counterpart in the House. At ang kanilang buong staff dapat, tama po kayo, Kasama po. dapat yung mga, kasi ang balita namin, may mga staff dyan na mismong sila ay nagulantang doon sa ginusto ng mga nag-utos sa kanila. Opo, naalisin yung mga budget sa iba't ibang departamento at ilagay doon sa DPWH. Dapat talaga magkaalaman dito, hindi lang itong mga pinuno, kundi mismo ang kanilang mga staff, ma'am.
Tama po. Kasi kailangan, sinabi ko nga, ano yung buong kwento, no? Kailangan makita natin yung lahat ng anggulo ng kwento dito. Opo. And then, sabi nga po ninyo dito, dapat ICI. Ma'am, ang ICI ngayon, ayaw pong gawing public ang kanilang hearing. Ano po ang inyong reaction doon? Siguro may mga hearing na kailangan ay naiintindihan ko yung confidentiality dahil baka yung ibang witness ay hindi mag-reveal ng necessary information kung napaka-public, pero hindi pwedeng napaka-confidential ng lahat ng hearing, no? So dapat maibalanse ng ICI ano yung mga hearing na pwedeng isa publiko at ano yung hearing na tinatawag na executive session, no, para at kailangang maipaalala sa ICI na kaya sila binuo ay dahil sa galit ng mga tao, nanggigigil yung mga tao dito sa nangyayari. So hindi pwedeng secret or gawin nilang very private yung mga investigation dahil kailangang may may development, no, may development sa mga information at narrative na nakukuha yung mga tao. Kung hindi, yung galit ay hindi ano yan magkekresendo yung galit tataas ng tataas hangga't hindi nila nakikita na may ginagawang tama, no. Kasi ang malaki yung pagdududa na ng mga tao ngayon na itong DPWH ay may collusion sa sa malalaking tao. So kung itong ICI, kailangan niyang basagin yung perception na ang gobyerno ay kumikiling lang sa mga mayayaman at may kapangyarihan, no? So kaya kailangang maunawaan ng ICI na it's a political process, no? It's not just a judicial process. It's not just an investigation, but it's also a political process. Sa inyo bang palagay, dapat pa magpatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee, ma'am? Oo, kasi kung maalala natin, ang House of Representatives at ang Senate, ang ginagawa nila ay in aid of legislation. Itong mga hearings na ginagawa nila ay para makita kung yung mga batas ba natin ay sufficient or kailangan bang amyendahan or kailangan ng baguhin, no? So itong mga hearings na ito ay nakikita kong necessary. Yun nga lang, ang sabi nga namin, sana ay tigilan na yung grandstanding, no? At yung sinabi namin doon sa paper namin, instead of in aid of legislation kasi ang ginagawa, ang nangyayari ay in aid of re-election, no? Nagga-grandstand yung ibang mga politiko or yung ating mga political leaders. So imbis na malaman talaga natin kung yung mga batas ba natin ay sufisyente, ang mas naririnig natin yung iingay, no, nung mga political leaders, no? So sana tigilan nila 'yan at talagang tindigan nila kung ano ba yung tamang mandato, no, ng members ng Congress, no, ng lower house at ng upper house. Ma'am, meron ba kayo naobserbahan na natakipan at kampihan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing? Meron pero mahirap sabi agad Okay. dito ng mga opinion, no. Opo. Pero dahil napaka-public naman nung hearing, no, nakikita natin na merong parang nag-aabogado sa isa't isa, no? Kaya nga yung sinabi ko nga grandstanding, no? Opo. Imbis na i-uncover natin yung katotohanan, ang nangyayari merong mga nag-aabogado para sa iba't ibang mga sangkot dito sa issue na ito. Okay, Dean, naipaliwanag niyo po yung kahalagahan ng ICI and then yung pong thirst, yung uhaw ng tao dito sa transparency at pagpapanagot sa mga may gawa ng kabulastugan na ito. Sabi ho ninyo dito, sa inyo pong ending ng inyong paper, public office is a public trust. Today, the trust is broken. Ma'am, paano ho ibabalik ng kasalukuyang administrasyon ang trust na ito na kanila pong nilusaw, kanila pong sinayang, at kanila pong binali?
nasa constitution niyang public office is a public trust, no? At yung constitution, ang description ko sa aking mga estudyante, iyan ang Bible, no, ng political system natin, no? So nabasag, no, sinabi mo nga, no, at yung sinabi nga namin sa position paper, the trust has been broken. Papaano ito maibabalik? Kailangan maipakita ng administrasyon yung political will nila na talagang desidido sila, no, talagang may paninindigan ang kasalukuyang administrasyon na wakasan natong corruption, no, kasi hindi lamang ito first time kung maalala mo, Ted, may Napoles issue din tayo parang 10 years ago, no. After 10 years ay meron naman tayo nitong floodgate issue na to na binuksan niya yung iba't ibang level ng insertion at diversion ng budget. So hindi lamang dapat tao ang managot dito, no? Kasi kung napansin natin nung panahon ng Napoles, may mga nanagot na mga individual, pero wala tayong binago sa sistema. So kaya kailangan may mananagot ng mga tao, pero kailangan may pagbabago sa sistema, no? Kasi kung hindi natin babaguhin ang sistema, mauulit at mauulit na naman ang mga pangyayari na ito. So palagay ko mabubuhayan ng inspirasyon yung mga tao kung maipapakita ng administration na ito na dedicated, no, at committed sila na ayusin na tong problema, no? Panagutin ang mga individual, pero ayusin ang sistema para hindi na tayo maulit at magkaroon ng panibagong iskandalo katulad nito. Huhupa ba ito? Itong galit ng mga Pilipino ngayon, ma'am? Sa palagay ko, yes, ma'am. Sa palagay ko, hanggat hindi nakikita ng mga tao yung commitment, no, ng administrasyon na may managot at may pagbabagong gagawin sa DPWH at the minimum, no, at the minimum sa DPWH, no, kung wala silang makikitang pagbabago, itong gigil ng mga tao, itong galit na ito, hindi ito huhupa, no. Yun nga lang, sa palagay ko, hindi naman tayo aabot doon sa katulad ng nakikita natin sa ibang bansa, no? Hindi naman siguro magiging Nepal. Pero sa akin, itong galit ng mga tao, sana ay magtuloy-tuloy para magtuloy-tuloy yung pagbabantay, no? Magtuloy-tuloy yung pagbabantay hanggang 2028, no? Dapat isama natin ang isyong ito sa mga diskusyon at sa pagpili ng mga tamang kandidato sa 2028, no? So itong sabi ko nga, kung ang administrasyon ay talagang seryoso, di makukuha niya yung loob ng mga tao. Pero kung ito ay drama-rama sa hapon lang ang makikita natin, no? Merong pa yung slap on the wrist lang na tinatawag, o yung tatapikin mo lang, o hindi mo pananagutin yung mga taong nagkasala at hindi mo babaguhin yung sistema, hindi makukuha or magpapatuloy yung galit at inis ng mga tao sa nangyayaring ito. Okay, so Dean Oreta, salamat sa inyo pong panahon. Kami po ay natuto po sa ating pagpapalitan po ng informasyon this morning, at kami umaasa po na muli pong mabibigyan ng anumang pong sipi ng inyong pong panibagong pag-aaral tungkol po sa napaka-importanteng isyong pambayan na ito, ma'am. Oo, maraming salamat, Ted. Opo, at magandang umaga. Mabuhay po ang inyong hanay. Diyan po naman sa Ateneo School of Government. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!